Sinabi ng ina ni Jake Cyrus na fake news ang nilabas niyang revelasyon. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pag-amin ni Jake, dating Charis Pempenko, na ginalaw at inabuso siya umano ng kanyang tiyuhin noong 6 anyos pa lamang siya. Inilabas ang memoir ni Jake Cyrus noon pang 2018 pero bigla itong nag-viral ngayon matapos mag-post ang social media personality na si Xian Gaza sa Facebook ng ilang pahina mula rito kung saan inilahad nga ng singer ang mapait at traumatic na karanasan. Ayon kay Jake, hindi lang daw ito isang beses nangyari sa loob mismo ng kanilang bahay, kundi paulit-ulit siyang inabuso na tumagal ng 1 taon. Please continue to support my channel by subscribing. Sabi pa ng singer, isinumbong lamang niya sa nanay na si Raquel ang ginawa umano sa kanya ng tiyuhin makalipas ang ilang taon. Pero hindi raw naniwala sa kanya ang ina. Dahil dito, maraming nambash kay Raquel, kaya naman talagang sinagot niya ang isyong at pinatulan ang mga haters sa pamamagitan ng sunod-sunod na post niya sa Facebook. Meron na namang fake news. Galing daw sa isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan, abangan nyo ako ang mag-update ng librong yan. Sari-sari na lang issue nyo. Meron kilala daw ako. Mga gumagawa ng kwento ang iba. Baka magulat kayo kapag ako ang nagkwento. Kaya tumigil na kayo sa kaka-fake news na yan. Mga salot ng lipunan. Nababawasan tuloy ng konti ang ganda ko. Konti lang naman, ang pahayag ng nanay ni Jake. Sabi pa niya sa isang hiwalay na post, peace of mind pa rin ang pipiliin ko kaysa patulan ko ang mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. Sila na magdadala ng lahat. The truth still prevails. But no matter what, Anamwa blood still flows in your veins, and you can only remove that when you're already dead. Matapang na sabi pa no Raquel. Sanay na rin daw siya na palaging pinalalabas na kontrabida, pero ipinagdiinan niya na walang anumang libro ang makapagpapabago sa katotohanan. Kwento niyo yan, malamang masama ako dyan pero hindi ko alam ang kwentong yan. Sanay na akong tawaging masama. Kung yan ba ikakasaya niyo? Tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen. Basta ako, alam ko ang sariling kwento ko, pero di ko na isasali sa libro dahil ayoko nang may mapasama at madagdagan ang mga evil. Dapat ako lang ang nagmamay-ari ng crown. Sige lang kahit ano ibato nyo basta hindi nakakabawas ng kagandahan ko. Wala pa rin akong pake, buwelta pa niya.